Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Wake of Death. Nagsimula ang istorya kay Ben Archer, isang malakas na mafia enforcer, na makikitang nakaupo sa sofa habang malalim ang iniisip, habang nakatitig sa kawalan, mababakas sa mata nito ang kaguluhan at kalungkutan dahil sa mga nangyaring trahedya. Isa na dito ang magulong habulan ng kotse, na paulit-ulit na binabangga ang kanyang sasakyan, habang desperado niyang sinusubukang iligtas ang isang batang babae na kinukuha niya mula sa isa pang kotse, nang sa wakas ay makuha niya ito. Isang truck naman sa likuran nila ang nawala ng kontrol, at mapanganib na lumihis papunta sa kanila. Pagkatapos ay muling makikita si Ben na nakaupo sa sopa. Nasa harap naman siya ngayon ng dalawang walang buhay na katawan, na tila pinamumukha sa kanya kung gaano kapanganib ang mundo na kanyang ginagalawan. Sa ibang eksena, makikilala si Sun Quan, isang walang awang Chinese triad boss, na nasa mamahaling hotel at kasalukuyang nagtitiktok kasama ang kanyang asawa. Maya-maya, tinanong siya nito tungkol sa kanyang trabaho. Hindi naman nagustuhan ni Quan ang pagtataning nito sa kanyang ginagawa kaya't pinatay niya ito ng walang pag-aalinlangan. Samantala, sa mataong lungsod, dumating sa pantalan ng isang barko, na may sakay na mga illegal na imigranteng Chinese, isang team naman mula sa Immigration and Customs Enforcement, o ICE, na pinamumunuan ni Mac Hudgens, ang naghahanda para sa isang raid. Ang kanilang pagsalakay ay nagresulta ng isang matinding shootout. Ang ilan sa mga imigrante ay nahuli, habang ang iba naman ay namatay. Samantala, dahil napapagod at nagsasawa na sa kanyang marahas na buhay, nagpasya si Ben na iwanan ang mundo ng mafia upang makasama ang kanyang pamilya. Umuwi si Ben sa kanyang mapagmahal na asawa, si Cynthia, isang mabait at dedicated na social worker, at kanilang anak na si Nicholas. Naging masaya ang bawat oras na magkakasama silang tatlo. Naglalaan din ng oras si Ben upang makipaglaro ng video game sa kanyang anak. Samantala, sa pantalan, inutusan ni Mac Hudgens ang paglilinis sa mga bangkay ng mga Chinese mula sa ginawa nilang raid, at inutusan ng ibang mga tauhan na makipag-ugnayan sa Chinese Embassy. Sa kabilang banda, si Cynthia, bilang isang social worker, nalaman niya ang naganap na pag-raid sa pantalan kaya't nakipag-meeting siya kay Mac. Nang makita ni Cynthia ang mga imigranteng Chinese, napansin niya ang isang 14 na taong gulang na batang babae, na si Kim. Dahil sa awa na naramdaman, nakipag-usap siya kay Mac upang hingin ang kustodiya niya sa bata. Noong una, tumanggi ito ngunit kalaunan ay nagpaubaya din. Kinomfort niya ang bata at inuwi sa kanilang bahay. Nang maiuwi na ni Cynthia si Kim, ipinakilala niya ito kay Ben na tahimik na nakamasid kay Kim. Tila na trauma naman si Kim sa mga nangyari kaya tahimik lamang itong nakayuko. Sinubukan ni Ben na basagin ang katahimikan sa pamamagitan ng pag-alok sa kanya ng tsokolate, at agad namang tinanggap ito ng bata. Nang gabi ding yun, dinala ni Cynthia sa isang kwarto si Kim upang makapagpahinga. Ngunit natakot ito nang pinatay niya ang mga ilaw. Lumipas ang ilang sandali, sina Ben at Cynthia naman ay nagkaroon ng oras sa isa't isa, kaya't pinaramdam nila ang kanilang pagmamahalan. Sa ibang eksena, dumating sa Los Angeles International Airport si Sun Quan at nakipagkita kay Andy Wang, ang pinuno ng American Triad. Habang nasa sasakyan, nagtanong si Quan tungkol sa nawawalang batang babae. Si Kim, sinabi niya dito ang kahalagahan ng bata sa kanya. Samantala, nakipag-meeting si Cynthia sa isang judge. Determinado siyang makuha ang legal custody kay Kim para sa kaligtasan nito. Ngunit, hindi sang-ayon ang judge dahil posibleng mapahamak ang buhay ni Cynthia. Dahil sa pinanggalingang pamilya ng bata, determinado naman si Cynthia na protektahan si Kim. Kaya't ipinaliwanag niya na nasaksihan ng batang babae ang kanyang ama kung paanong pinatay nito ang kanyang ina. Sa mga sandaling yun, ramdam na ramdam ang trauma at takot sa mukha ng bata. Nakiusap si Cynthia para sa isang linggong kustodiya dito, upang mabigyan ng ligtas na kapaligiran si Kim. Sa kabila ng mga paunang pagtanggi, sa kalaunan ay sumang-ayon din ang judge.
Samantala, muling makikita si Mac na namamahala sa mga iligal na imigranteng Chinese sa kulungan. Hindi nagtagal, binisita niya si Quan, na nagsasanay ng martial arts. Pinag-usapan ng dalawa ang kanilang negosyo, at dito malalaman na isang tiwaling opisyal si Mac. Tinanong siya ni Quan tungkol sa kung paano niya nahanap si Kim. Sinabi niya dito ang nangyari at inamin ni Mac na ipinadala niya si Kim sa bahay ni Cynthia, sa halip na sa isang detention center. Halatang hindi nagustuhan ni Quan ang hindi autorisadong desisyon nito. Balik kay Cynthia, habang sabay-sabay na naghahapunan ang pamilya, nakita ni Cynthia ang kalungkutan ni Kim, kaya't nagdesisyon siyang papasukin na ito sa kwarto kasama si Nicholas. Samantala, ng mga sandaling yun, sinalakay ni Quan at ng kanyang mga tauhan ang hotel kung saan tumutuloy si Cynthia at ng kanyang pamilya. Nagpasimula ito ng isang marahas na pag-atake, dahilan upang magkagulo at pagbabarilin ng lahat ng nakitang tao doon. Si Nicholas, na napagtanto ang panganib, ay hinawakan si Kim, at tumakas sa likod ng pinto. Sa loob, walang awang pinatay ni Quan si Cynthia, si Andy Wang, na nakaabang sa labas. Nakita sina Nicholas at Kim na tumatakas, kaya't hinabol nila ito. Nang mga sandaling yun ay dumating si Ben, nagulat siya sa nangyayari at nasangkot ito sa matinding putukan habang siya ay nagmamaneho. Pagpasok sa loob, natagpuan niya ang walang buhay na katawan ng asawang si Cynthia. Bumagsak siya sa kalungkutan, sabay na hinawakan ito sa mga bisig, habang nawasak ang kanyang puso. Samantala, nakipag-ugnayan si Quan kay Andy, inutusan niyang bawiin ang kanyang anak sa anumang halaga. Si Ben naman ay determinadong protektahan ang kanyang anak at si Kim, pinalakas niya ang kanyang loob upang harapin ng buong tapang ang gumawa nito sa kanyang asawa, at hinanap si Nicholas. Umuwi siya sa bahay na puno ng kalungkutan, bumagsak sa sahig, at uminom ng marami habang umiiyak sa paghihirap. Naputol ang kanyang kalungkutan nang ang tauhan ni Quan ay biglang sumulpot sa isang bintana at inatake siya. Isang mabangis at brutal na labanan ang naganap, kung saan napatumba siya ni Ben. Ngunit sa huli, nakakuha ito ng pagkakataong makatakas. Kasunod nito, nakatanggap si Ben ng isang tawag mula sa kanyang kaibigang si Manuel. Pinapaalam na si Nicholas ay nagpunta sa kanyang bahay. Nagmadaling pumunta naman si Ben sa bahay ni Manuel habang kinakabahan. Nang makita ang kanyang anak, bahagyang kumalma si Ben, at tiniyak kay Nicholas na poprotektahan niya ito. Nakita naman ni Ben si Kim, at agad niyang tinanong ito tungkol sa mga taong nasa likod ng pag-atake at pagpatay sa kanyang asawa. Sinabi nito ang pangalang Son Quan. Habang nag-uusap sila, pumasok si Nicholas, balisang nagtatanong ito tungkol sa kanyang ina. Si Ben na pinipilit na kinakalma ang sarili, malumanay na tiniyak sa anak ang kaligtasan niya at pinagpahinga na ito. Determinado na ipaghiganti ang pagkamatay ni Cynthia, bumuo si Ben ng planong pagpatay kay Andy, isa sa mga pangunahing tauhan ni Quan. Nagtapat siya kay Manuel. Sinabi niya dito na kung may mangyaring masama sa kanya, siya na ang bahala kay Nicholas. Hiniling din niya kay Raymond, isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang kaibigan, na manatili kay Nicholas para sa karagdagang proteksyon. Samantala, sa labas ng isang motel, nakahanap si Ben ng isang babae na nagbigay sa kanya ng lokasyon ni Andy. Armado at determinado, pumasok siya sa motel, kung saan si Andy ay nasa gitna ng isang pagtatalik kasama ang isang babae. Mabilis na pinatay ni Ben ang mga tauhan nito sabay na isinunod si Andy. Kasunod nito, dumating si Mac Hudgens sa pinangyarihan ng krimen. Napansin ni LAPD Detective Da Costa ang presensya ni Mac, at nagsimulang maghinala ito. Kinabukasan, nakipagkita si Mac kay Quan, at inireport niya dito na ayon sa LAPD, si Ben Archer ang pumatay kay Andy Wang, at asawa nito si Cynthia, na pinatay ni Quan. Napagtanto nila na ang sitwasyon ay isang mapanganib na paghihiganti, kaya't kinansela ni Mac ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Quan, at sinabi nitong masyadong mapanganib. Sa kabila ng mga pagbabanta ni Quan, nananatiling determinado si Mac, at umalis, pinutol na nito ang ugnayan sa boss ng Triad.
Sa ibang eksena, makikitang nagtitimpla ng kape si Raymond, habang sina Ben, Manuel at Tony ay bumubuo ng estratehiya kung paano hanapin si Juan. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may narinig silang nag-doorbell. Pinuntahan ito ni Raymond, at nakitang nakatayo sa labas si Detective Da Costa. Pinapasok ito ni Raymond at nakipag-usap ito sa kanila ng mabilis. Bago ito umalis, sinabi nito ang kanyang hinala tungkol sa presensya ni Max sa pinangyarihan ng krimen. Ang kanyang hinala ay nagdulot ng matinding determinasyon kay Ben. Bago simulan ang kanyang misyon, nangako si Ben sa kanyang anak na si Nicholas na babalik siya, at nangakong ipaghihigante ang pagkamatay ni Cynthia. Kinabukasan, tinambangan ni Ben at Tony si Max sa isang parking lot, at kinidnap ito. Dinala nila ito sa isang liblib na lugar, at nagsimulang magtanong tungkol sa ginawang pagpatay kay Cynthia at kung nasaan si Juan. Nananatili namang tikom ang bibig ni Mac, kaya't pinahirapan siya ni Raymond. Habang nagpapatuloy ang pagpapahirap, nakatanggap si Ben ng isang agarang tawag mula kay Detective Da Costa, na nagbigay ng karagdagang impormasyon, at nagpapatibay na sangkot si Mac, kaya't agad itong pinuntahan ni Ben. Samantala, lalong namang pinahirapan ni Raymond at Manuel si Mac, sa kabila ng walang humpay na sakit. Sa wakas ay nagsalita na ito. Ayon dito si Juan ay sangkot sa pagpupuslit ng droga, at si Kim ay kanyang anak. Ibinunyag din niya na si Juan ay matatagpuan sa barkong nagngangalang Katrina. Si Manuel na determinadong patayin ang lahat ng sangkot, sinabi niya kay Raymond na tapusin na si Mac. Pagkatapos, nakipag-ugnayan si Manuel kay Tony, upang bigyan ng mahalagang impormasyon tungkol sa barkong Katrina, na nakadaong sa pantalan. Dumating si Ben sa ospital, naalarma agad siya sa sigaw ng isang nurse. Nagmamadaling pumasok siya at natuklasan ang walang buhay na mga katawan ni Detective Da Costa at isang nurse. Determinado na makahanap ng mga sagot, hinabol niya ang mga tauhan ni Juan, binaril niya ang isa, at nahuli ang isa pa na nakasakay sa isang motor. Subalit, sa bahay ni Raymond, nakuha naman ng mga tauhan ni Juan sina Kim at Nicholas. Ng mga oras na iyon, kasalukuyang dumating si Ben at nasaksihan nito ang pagdukot sa dalawang bata. Agad niya itong hinabol at determinadong iligtas ang anak. Tumindi ang kanyang paghabol sa mga kidnappers hanggang sa makalapit na siya sa mga ito. Habang si Tony naman ay nagmamadaling pumasok sa bahay, kung saan natagpuan niyang wala ng buhay ang kanyang mga kaibigan. Sa kabilang banda, isang napaka-intense na car chasing ang nagaganap sa pagitan ng mga tauhan ni Juan at ni Ben. Nagawa ni Ben na mailigtas si Kim mula sa mga kamay ng Triad, ngunit nakatakas ang mga ito kasama ang kanyang anak na si Nicholas. Pagkatapos, sa isang iglap, isang gas tanker ang bumangga sa isang kotse na minamaneho ng mga tauhan ni Juan. Sa ibang eksena, sa kanilang pagbabalik sa bahay, si Tony ay naghatid ng malungkot na balita kay Ben, dahil sina Manuel at Raymond ay napatay ng mga tauhan ni Juan. Dahil dito, lalong tumindi ang pagnanais na makaganti ni Ben. Determinado na harapin si San Juan, gumawa sina Ben at Tony ng isang matinding plano. Nilusob nila ang barko nito sa pantalan, dahilan upang isang matinding labanan ang nangyari sa pagitan nila at ang mga miyembro ng Triad. At sa wakas, lumitaw si Juan, habang hawak si Nicholas na hostage. Pagkatapos ng intense na harapan, sumiklab ang nag-aapoy na galit ng dalawa, habang nagpapalitan ng putok sina Ben at Juan. Sa sumunod na eksena, si Ben ay nagtamo ng matinding pinsala, habang si San Juan naman ay duguan sa tama ng baril dahilan upang ito ay mamatay. Ng mga oras na yun, niyakap ni Ben si Nicholas ng mahigpit. Sa wakas ay muli niyang nakasama ang kanyang anak. Dumating naman ang mga pulis, at kasabay nito ang bagong pag-asa para sa isang bagong simula sa kanilang mag-ama. Kung umabot ka sa punto ng video na ito kaibigan, at kung nagustuhan mo rin ito ay pwede bang pakitype mo naman sa comment section ang salitang SAK-ALAM. Kung nais mo pa ng mga ganitong klase ng video ay paki-search lang sa search bar ang ating channel na Agnes Project. Baka maaari ding palike naman ang video at pa-subscribe na rin po. Maraming salamat po. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka